kung gaano po kabilis ang gobyerno sa paghuli, sa pag-aresto sa mga kumakalaban nga sa pamahalaan, ganun din ho ba, ganun din kabagal nakikita po ninyo ngayon, attorney, sa madaling salita, ang pag-aresto naman doon sa mga kaalyado ng pamahalaan? Hindi ko nang nakikita, nararamdaman ko kasi pati ako na ngayon kinama na sa ginigipit ng pamahalaan meron na rin ako mga demanda Dinidemanda na ako ng kung ano mga inimbentong mga kaso na hindi naman talaga totoo. Fabricated na mga kaso. Meron ako mga kaso dyan sa DOJ. Meron na rin mga demanda sa akin dyan sa ombudsman para mapatigil tayo, mapatahimik tayo. Pero sabi ko nga nakanda nating i-breach yung ating kalayaan o pati mga buhay natin para sa sambayan ng Pilipino. Hindi tayo matatakot dito. At kung gaano nga kabagal, kung gaano kabilis, tulad na sinabi mo, yung aksyon ng pamahalan para sa mga tumutulig sa o kaya hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng pamahalan, ganun din kabagal. Mas mabagal pa nga sa pagong pag ang masasangkot na rito ay mga opisyal ng pamahalan, ng mga kaalyado nila o kasama nila sa administrasyon. Yun ang totoong nakikita natin dito. Pero ay ginagamit nila lahat. Resources ng pamahalan, resources nila kasi marami talaga silang resources na gugugulin. Alam naman natin, kontrolado nila yung mainstream media. So tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino, nandito na lang tayo sa mga social media na makapagpahayag at kahit papaano ay hindi pa rin nila pinuputol itong mga social media networks. Kaya ito ang inaasahan ng ating mga mamamayan na naghahanap ng tunay na kalayaan, tunay na hustisya at tunay na demokrasya. Sana nga hindi mangyayari sa Pilipinas yung nangyayari sa ibang bansang katulad ng Indonesia, ng Nepal, ng South Korea at ngayon yung Madagascar, di ba? Pero pag hindi nila gagawin yung tama at ang taong bayan ay tuluyan ng mapupundi at mawawalan na talaga ng tiwala sa pamahalaan, hindi natin alam ang mangyayari. Yun ang nakakatakot. Pag tulad ng isang bulkan, pinipigil mong bumuga ng yung tinatawag nating apoy or init ng nangyayari. Baka ganun ang mangyayari sa bansa natin. Sana naman huwag magkakaroon ng ganoong sitwasyon ng tiwala ng ating mamamayan ay mawawala ng tuluyan sa mga sistema o itong ginagawa ng ating mga pamahalaan at ang gagawin nila, sila na mismo ang maghahatol o gagawa ng pamamaraan para makuha nila yung hustisya. So yan ang ating hintayin. Sa pagsasapubliko ng SALN, hindi pa rin yan sapat na basihan na meron bang transparency at accountability. Madali lang kasing gumawa ng SALN din at maitago yung mga ibang mga nakulimbat nila na kayamanan na hindi nila ipinapahayag sa SALN. Pero kahit pa paano, yung naging pronouncement ng ombudsman na magiging available o kaya ay pwedeng makuha ng mga may interest na malaman kung ano yung kaukulang kayabanan ng mga nasa pamahalaan ngayon. Magandang hakbangin din po yun, pero hindi yun sapat na magiging basihan natin na mabawasan ang korupsyon o kaya matigil ang korupsyon. Ang importante rito ay itong mga tunay at talagang sangkot sa mga katiwalian, mga opisyal ng gobyerno, DPWH, BIR, Customs, Commission on Audit, lahat ng mga nandiyan ay demanda sila at
mapabilis yung proseso na sila ay maparusahan. Dahil kung ganito pa rin yung sistema natin, ganito pa rin yung umiiral na sistema dito sa ating pamamahala ng Department of Justice o ng Ombudsman o ng Judiciary natin, ay mahirapan talagang magkaroon ng tunay na hustisya dito sa katiwalaan. Kaya malakas ang loob ng maraming mga nasa pamahalaan na opisyal o mga empleyado na gumawa ng ganyan dahil nakita nila yung mahinang sistema ng ating hustisya. Hindi sapat yung salid lamang na gagawing isa sa publiko. Kung sino yung interesado ay makakapag-request siya, susulat sa ombudsman at may mga requirements para sa ganun ay maibigay. Kasi dati, yung salin ay pwedeng makuha pag merong pahintulot yung personalidad o yung opisyal o empleyado ng pamahalaan na nag-submit ng kanyang salin bago ibigay or ipahayag. Sa ngayon ay hindi na kailangan yung pahintulot ng opisyal. Ay maganda na rin yung hakbang na yon, pero hindi sapat, hindi magiging batayan yon na mawawala ng corruption or magkakaroon ng tunay na transparency or accountability. Hindi yun sapat.